Tapos nga makausap ni Evelyn itong si Lorena, ay agad nunod niya ang payo at ang utos nito kung saan nabayaran na nga siya upang gawin ang bagay na ito nga ay magugulantang ang lahat dahil biglang magpapakita itong si Evelyn dito kay Era upang isalaysay ang totoong nangyari kung saan nasaksihan umano niya nung gabi na pumunta siya sa bahay ni Meredith. Nakita niya na wala nga sa mood itong si Meredith at hilong-hilo, inutusan pa nga siya na bumili ng mga gamot sa pharmacy. Ngunit sa pagbalik niya ay kanyang masaksihan ang garong-maldumal na krimen na ginawa ng kanyang ina. Kaya't kitang-kita umano niya kung sino ang humampas. Bakit hindi niya agad sinabi sa kanila? Bakit hinayaan niyang magtago at hinayaan na lamang niya na manghula na lamang sila kung sino ang pumatay sa kanilang ina? Sinabi ni Evelyn na natakot lamang siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kaya umalis siya sa krimen para hindi na muling madamay pa. Ngunit nalulungkot si Era at sinabi niya na hindi niya dapat ginawa ang bagay na yun sapagkat si Meredith ay ginawa ang lahat makatulong lamang sa kagaya nila Evelyn. Napakabait ng kanyang ina para takbuhan na lamang niya ito at huwag tulungan. Buong buhay ni Meredith ay tumutulong siya sa mga kagaya nila. Gigil si Era habang tinatanong kay Evelyn kung sino nga ba ang gumawa noon kay Meredith. At dito nga ay sinabi ni Evelyn na kilala niya ang salarin. Kilalang kilala niya at nasa kanyang tabi lamang. Wala ngang iba ang tinutukoy nitong si Evelyn kundi ang kanyang half-sister na ito nga si Lilette dahil naroon din ito sa krimen. Kung kaya't napasigaw itong si Era ng no. Ngunit magising naman itong si Lilette na tela na naginip at narinig niya ang salitang no. Kinakabahan siya dahil pakiramdam niya ay may hindi magandang nangyayari. At napansin din niya ang kakaibang kilos itong si Era na tela nagbabago na at maging sa kanya ay wala na siyang tiwala. Pinayuhan naman siya ni Tinang si S na maaring pagod lang siya kung kaya't kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan dahil puyat nga din siya at hindi nakatulog ng maayos. Ang maigi niyang gawin ay kalman niya ang kanyang sarili at magdasal na lamang sa Diyos. Isang balita naman ang kanilang matutuklasan dahil nagpa-interview na nga itong si Attorney Renan Alon kung saan meron na silang lead kung sino talaga ang pumukpok at meron ng witness na nakuha. Nagtaka naman itong si Lilette dahil bakit hindi man lang siya inabisuhan siya din ang sa anak ng biktima. Kaya't nagdududa na ngayon itong si Lilette kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa likod dahil tela meron siyang hindi alam na nagaganap na nga sa kasalukuyan. Maya-maya pa nga ay magugulat na lamang itong si Lilette dahil may mga kapulisan na pupunta sa kanyang bahay upang sabihin na hinuhuli nga siya sa salang pagpatay ng kanyang sariling ina. Hindi na nakaimik itong si Lilette. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Paano niya lulutasin ang kaso na sa sariling ina niya ay siya nga ang pinagbibintangan. Paano nga din niya ipaglalaban ng kanyang sarili kung siya na mismo na abogado ang biktima? Iiyak si Tinang Ses habang kinukuha ang kanyang anak. Hindi siya naniniwala sa paratang kay Lilette dahil alam niya kung gaano kabuti ang puso nitong si Lilette. Hindi niya magagawang bagay na yun kung saan siya mismo ang gagawa sa krimen ng kanyang ina. Oo't may galit nga itong si Lilette ngunit hindi niya magagawa na pumatay ng tao. Makukulong man itong si Lilette, subalit si Attorney Meredith ay patuloy na magpapakita at lilitaw nga dito kay Evelyn na siyang magiging dahilan kung bakit makukonsensya ito at makapagsabi na nga ng katotohanan. Ilalandad niya ang totoo na nangyayari kung saan hindi naman talaga si Lilette ang gumawa noon kundi ito nga ang si Ino kung saan nautusan lamang siya at nabayaran na magsinungaling para lamang matakpan ang kasalanan ng anak nitong si Lorena. Si Lorena ang may pakana ng lahat kung kaya't napilitan siyang magsalita sa hindi naman talaga totoo.